10 to kabok? Ha? 20? Pila tanan? 22? Okay. Katong 22, kisay perfect na katuman niya to. Ha? Kinsa man? Jemima? Ha? Itong 22 nga, itong gisgutan, katong gisgot o gugma nga sinsiro, naghisgot ka na og atong karakter ngadto sa mga tao. Nga ang imong gugma sa imong isikataw, kinahanglan sinsiro jud, tinuod, dili piki. 22 kabok to, gisgutan na to, kinsay nakakuan? Ikaw dyan. Ha? Sa inyo ha, out of 22, mga pila man. Ikaw may pila. Dog out of 22, pila na-apply ni mo ato. Focus ka. Ha? Pila? Ha? Unsa ba be? Number 1, unsa imong natuman? Ha? Unsa imong natuman na to? Ha? Ikaw, ingo magka out of 22 gidiscuss na to no ato ang bag-o nga karakter giusap kita sa Ginoo. Karakter nato tali ngadto sa mga tao, no? Nga atong gugma kanang sincere jud. Okay, number 1, unsa man mo akuan? Ay pagtan-aw. Wala ka kay Mures, ingon ka golo. O ari ta ka tisay, no? Isgot tatong katong gugma sincero, no? Nga ang ato ang gugma ngadto sa tao, ang atong karakter. Out of 22 tisay, pila ang imong natuman ato? Itong gidiscuss to last Sunday. Dili ang natuman jud nimo katong 22. Kay mao man to giusab ang atong karakter giusab sa Ginoo. Number 1. Unsa? Praise God, hallelujah. No? Okay. What I like to say? Out of 22? Cling to what is good. Ha? Cling to what is good. Okay. Kung pili ko sa kuan kanang at least makagaw na ka nga kung kay buhaton dili mo makalipay sa Ginoo. Nya kani mong buhaton makalipay Sa to pa di jud ka mobalos, no? Di gamiton mo cellphone dito sa Facebook nga nakikasuko sa tao, mga way utang loob. sa unang panahon. Okay, duha. Unsa pa jud? Kanang sincere ang imong love. Di mao man to. Gisgot nang atong ano kanang unsa ang gugma nga sincero, no? Gisgot na to number 1, 1 to 22. Kuan pastor kana sa live in harmony with one another. Tulo. Okay, kaupat. Ana, okay. Thank you, Ate Shai, no? Praise God, no? Arita kang Madam Winnibel. Out of 22, unsa man imuhang natuman jud niya na? Ngita, si personal lang. Out of 22, unsa man imong natuman nini? Ha? Number? Oo. Ha? Okay, katulo. Kana, praise God, naiduha. No, ari takang may ka. Sa out of 22, pila ka book imo ha? Ha? O sa lista. Adre takang Brad Joel. Nung sa imong kuanan mo na kuan jud, na apply, nabuwat kana out of 22. Kung nay mo kuan mo dili mo bayad okay ra ka? Ha? Kung imong anak di mo bunalan sa imong silingan okay ra ka?
Number 1, unsa pa jud imuha? Number 1, 20. Oh. Upat na imuha. Upat ba? Okay, praise God. No? Okay, kisa pa imong kwan din eh. Si Jed ato patingogon. Kani out of 22 unsa imong na-applyan ni nga imong gikinabuhi kaning gugma nga sincero nga nahisgot ka ni karakter ngadto sa mga tao. No, ma-believers man, ma-unbelievers ngon kita anak sa Ginoo. No, sa diha nga nahimong gusto nung giusab atong karakter nga ang karakter sa Ginoo gi-impute sa tuwa. No, gibag-o ta sa Ginoo. No, mao ni ang karakter sa mga Kristohanon. Ah. Kaning out of 22 ba? Kaning karakter ba? Ay mong relasyon diya sa mga tao. Ha? Ha? Unsa man na siya? Unsa imong na kuan? Nga unsa man? Nagampod jud ko ana nga katong nay naglutos nimo nagdugdaog imong gi-bless nimo. Oh. Praise God. No? Hallelujah. Okay. Okay, sa pa mo ginan mo share? Ikaw Joseph, sige gisi. O sabi ka share nimo ani kaning 22 ka karakter nga gihatag sa Dios kanato. Tali sa atong mga atong relasyon nato sa atong mga isikatawo. Oh. Okay, praise God. Usara ka buok o duha? Ang kanang na kwan jud ba na imong kinabuhi ba kaning kwan? Okay, especially mga girl. Tawa naman yung people. Oh. Devoted kay ni sila mga young people sa girl. Ah. Okay, praise God, no? Najod, no? Kaning 22 gihisgot din eh. No? Gihatag ni sa Dios kanato, iyatang gibag-o, no? Iyan ni gihatag, no? Mo ni karakter sa mga believers. Kung miingon kag believers ka, kinahanglan ato ni ikinabuhi. Kung masipyat ka, nutong kuha na to sa tong Webes sa Couples, 1 John 1:9, na ang Ginoo matud-anon mo pasaylo. Pero, wala nagpasabot nga, masipyat ka, magsige ka ngay pasaylo sa Ginoo. Muna gibag-o giusab ta sa Ginoo. No? Mo na nga usa may rason, no? Nga usbon ba jud sa Ginoo, no? Nga atong karakter sa pagka unbelievers lahi naman. Ngano lahi naman atong karakter. O kaning nga karakter kinahanglan
ato jud buhaton, no? Dili pwede kaning 22 isa duha tulo lang. Kundi usay gisulti din ang tanan jud buhaton. Kay nga naman anak kanang giusaban ka gibag-os sa Ginoo. Okay, tunan nato unsay may rason nganong nga kinahanglan mao jud ni atong karakter nato, no? Okay. Ato isgutan karon no tulo ka rason ngano unsay katuyuan nga giusab ta sa Ginoo gawas nga nahimong kitang Kristohanon. Okay. Arita sa Matthew chapter 5, unsay yung nakita diha? Verse 38, 48, kinahanglan jud mausab ang atong harong atong karakter ngadto sa mga tao. Okay. Kisay mo volunteer, mo basa. Okay, si John. Basaha dyan. Matthew chapter 5, verse 38, 48. Unsay makuha nato diha, unsay mga rason ngano tumanon jud ni nato kaning bag-o nga karakter nga gihatag sa Dios kanato. Sige. Matthew chapter 5 verse 38. You have heard that it was said, eye for an eye and tooth for tooth. Okay. Kani siya mo ni atong karakter sa unbeliever pa ka. No? Napa ba ni karon atong karakter? Ha? Wala na jud. Okay, padayon dyan. Oh, sige. Next. 39. But I tell you, do not resist an evil person. If anyone stops you on the right cheek, turn to them the other cheek also. Okay. Kung sagpaon kuno ka, magpasagpa ka. Okay, padayon dyan. 40. 40. And if anyone wants to sue you and take your shirt, hand over your coat as well. Okay, kung nahin mangawat kuno nimo, gikuhaan kag mga t-shirt o unsang mga butang, aw. Katag na lang. Oh, ayaw bawi ah. Okay, padayon. Next, 41. If anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Okay. Kung ilaron ka dito, si lakaw dito, aw. Lakaw lang jud ka. Kung ang pa jud mo. No? Sige, padayon. Give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. Okay, kung naimuhulam daw, imong tagaan. No? Pero ayaw pagpaabot nga kuan, mawagtang to, na rapture to siya. Bahala na to, pila to yung kuan niya. Sige, padayong dyan. 43. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. Sige, padayon. 44. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. 45. That you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and unrighteous. Okay, padayon. 46. If you love those who love you, what reward will you get? Are you even the tax collectors doing that? 47. 47. And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Last 48. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Okay. O sa yung nakuha ana, nga man jod nga katong gisgutan na to nga 22 ka karakter no atong gugma kana atong gugma sincero jud ngadto sa mga tao no atong karakter may tungod sa relasyon sa mga tao nga kanang katujod atong buhaton nato kanang buhaton jud no nato tanan unsa may rason gawas nga ikaw nahimong Kristohanon unsa to gibasa kay tungod kung buhaton na nato dili sa nasa count sa verse pa before niya na unsa pa jud
45. Usa giingon. Okay, basahon na to. Ready, go. Okay, ngano kuno nga kanang tumanon to nato ang katong 22 ka karakter, no? Ngadto sa mga tao. Parang nagpaila ka na nga kita anak sa Ginoo. No? Katong 22 atong gisgutan, di pwede nga mupili ra ka ato, isa doa di ko ani dili pwede na. Mo na gihatag sa Dios kanato, no? Tanan gihatag sa Dios kanato. No? Di pwede isa duha tulo kanahanglan kuno na nato. Hinumdumi nga gibag-o ka sa Ginoo. No? Kung mukling ka Kristohanon ka, katong gituon na to, kanan tumanon jud to dito, pwede nga dito nimo tumanon. Kay once nga ato to tumanon, sa giingon, nagpaila ka na nga kita mga anak sa Ginoo. Kay dili tanang tao ningingon nga Ginoo nga mga anak sa Ginoo, katuran nagtuman sa iyang kagustuhan. Kung nagtuman kanini kay mo man yang kagustuhan sa Ginoo, sa iyang mga katawhan, ang iyang tinuod nga mga anak. Nga ato yun to buhaton. Kay gihatag naman na sa Diyos ka na to. Matod pa 1 Peter, no, ang divine nature. Gihatag sa Diyos, tinik ka na to. Gi-impute sa Diyos ang iyang divine nature ka na to. Ang ato alang, kanang, ang pagtuman lang dyan, pagkinabuhi. No? Kaysa diha nga imong buhaton na nagpaila nga kinahanglan kaya buhaton na to kay nagpaila na nga ikaw anak sa Ginoo. O kinahanglan sad no mo na unang rason no gawas nga nahimong tagsuanon once buhaton na nato nagpaila ka na nga ikaw anak sa Ginoo. Okay, kaduha nga rason. Sunod nga rason. Ngano giusap ta sa Ginoo kinahanglan kaning bagong nga karakter ato yun ikinabuhi, no? Nga dili lang nagpaila kani anak sa Ginoo nga ikaw anak sa Ginoo katulog kinahanglan dili na jud kanan ato ni ikinabuhi jud ato na ang kalimtan ang atong mga daan natong nga karakter, no? Matod pa sa Revelation 21 verse 8, no? Revelation chapter 21 verse 8. Okay, basahon na to. Ready, go. Balik ko mo ano to. Dunganon, ready, go. Okay. Dili pwede ang atong mga daan karakter imo panggaon. Kung dili ang atong panggaon nato kaning bag-o nga karakter nga gihatag si Dios. Kay sa diha nga gibag-o ka sa Ginoo totally change, giusab jud ka totally. No? Sa diha nga girenew ka, totally change ka, giusab ka sa Ginoo. Dili nga pila ra ka portion nga 80%, kundi 100% gibag-o, giusap ka sa Ginoo. No? Muna nga, kinahanglan ang bag-o nga karakter, muna ato panggaon. Dili na ang kato mga daan nga karakter. Bisan pa ang Bible nag-ingon nga diya sa 1 John 1:9 nga kung makasala ta, pasayloon ta sa Ginoo, hinumdumi mga igsoon, gibag-o na ka sa Ginoo. Ang atong mga daan karakter, gilangsang na niya dito sa krus. O kanang bag nga karakter mo na ato panggaon. Kay kung panggaon pa nimo ang atong mga daan nga karakter, matod pa sa Revelation, unsa to?
itambog sa linaw nga kalayo. Kanang murderers, katong gingon diya sa kwan, Hebrews, nga katong nakay kalitgut-gut sa imong isikataw, murderers man to. No? Kanang gisulti na diha, no? Nga itambog sa linaw nga kalayo. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 sa 11. Revelation. Ari na mo kuan, mo last, mo stop, no? Kay oras naman. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 ug 11. Ngayon ko mga babay sa pagbasa. 1 Corinthians chapter 6 by 9 ug 11. Ready, go. Bay, mababay mo at siya raman ni basa. Naka-breakfast mo? Tao mo mag-breakfast. Okay. Kinahanglan wag tangon. Tangtangon na jud nato ang atong mga karakter sa una, no? Giingon diha, and that is what some of you mao nang mga katong gisulti mo mga batasan sa una. Sa di pa ka Kristohanon mo na mga bati atong mga batasan. Pero but you will guhugasan na ka. Giset apart na ka, gisanctify na ka. Gimatarong na ka, gi-justify na ka. Da kang Ginoong Hesus. No? Mo na nga kung ikaw muklim ka nga na si Ginoong Hesus sa imo ha, katong 22 nga gi-saysay na to, kananglan ato jud to ikinabuhi. Kanang makita jud na nato, no? Makita jud na nato, no? Kananglan dili na to nimo panggaon, kundi kasilagan nimo. Kay mao man na ang karakter sa Ginoo, kasilagan niya ang mga dautan, mga binuhatan. Kung naa na si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi, nahimo na Kristohanon, mausa na atong karakter, no? Kaya na nakay kasilag sa pagbuhat og mga bati nga batasan, no? Kaya nanan atong higugmaon nato ikinabuhi kaning bag-ong nga batasan nga gihatag sa Dios kanato. Hinumdumi, gihugasan na ta, giset apart, gisanctify na ka, o gimatarong na ka sa Ginoo. No? Di kami ingon nga, lisod to, sundon. Kinahanglan, ato dito ikinabuhi tanan. Kay gihatag man na sa Diyos kanato. Nana, no? Gibag-o, giusab na ka sa Ginoo. Muna, grabe kayo ang kaayos sa Ginoo. No? Pag ingon nga, girinyo, gibag-o ta, totally 100% na, dili na 80, 70% dili. Tanana, no? Sa diha nga gibautismohan ka, tanan nga imong mga karakter, no? Imo ka nagitugyan diha sa Ginoo. Imong gisurrender ka na diha sa Ginoo. Mana nga mapasalamaton kita sa Ginoo, no? Ang purpose anak mga igsoon para kana preparation kana kun nanata dito sa langit, no? Kay dito sa langit ang mupuyo dito mga tao nga mga matarong, no? First Peter, no? First Peter, Second Peter, no? Ang mga lalaki palihog pagbasa. Chapter 3, verse 11 hangtod sa 13. Okay, mga lalaki, ipakita nga namoy kaon karon, ang naka-breakfast mo. Okay, ready, go.
Okay, musugot kag dili kaning kalibutan matunaw. Tanan matunaw. No? Ang Dios nag-promise nga iya tangdalon ngadto sa iyahang new heavens and new earth. Iyang gingarian nga mukuyog kita diya kaniya. No? Muna ang mupuyo dito katurang sa mga matarong. Inumdumi na mga igsoon. Ang tanan mga tao ganahan jud muadto sa langit. No, kitang tanan ganahan ta muadto sa langit. Kung tanaw na tong atong karakter, ang pangutan na, angayan ba atong karakter na musulod dito sa langit? Ha? Mauna, dakong pangutana. Mauna nga katong nga karakter nga gihatag sa Dios kanato, no? Dila ato hinum kundi ato kato ikinabuhi, no? Gihatag ka na sa Dios para preparation ka na sa diha nga mukuyog ta diha kaniya. No? Ang Dios nagsaad. Ingon siya diha sa John nga nag-andam sa gluna mansion alang kanato para kung asa siya naata koyog. Kinahanglan kuno jud nato nga takos ta nga mukuyog sa Ginoo. No? Mo na din sa samtang nagkinabuhi pa ta. Ato jud i-practice, no? Gihugasan naman ka, gisantify na ka, gimatarong na ka sa Ginoo. Nga dako kanang kwan dako nga opportunity nga gihatag sa Dios ngadto sa mga katawhan. Moabot ang panahon nga ilisan ta mga lawas nga dili madunot nga gitawag og glorified bodies nga yang higayon na di na ta makasala da sa Ginoo. Una karon practice ta nga dili higayon magsigitag ngayog pasaylo ang Ginoo matid-anon man, no? Merciful kayo ang Ginoo, no? Mana pasalamaton ta sa Ginoo, no? Nga ang Dios nagsaad nga kwaon jud ta iya tandalon diya sa iyang gingarian. No? Okay? Wala na may oras, no? Next Sunday hangyo ko masayo-sayo ta, no? Daghan pa kay mga lindot nga pulong nga atoy i-discuss, no? Okay? Hangyo ako si Brad Joel sa pag-close aton sa discall.
praise. We join together and sing. Oh, how I love this place. Today is the day of salvation, and miraculous turn around. The kingdom of God is amongst us. Oh, how I love your house. I just Good morning. Good morning. Good morning. Amen. Akong giangyo ang tanan sa pagbarog, no? And akong giangyo nga muhatag-tag smile sa atong mga tupad. Pwede ba ta muhatag og smile? Di ba? Ina nalipay ko nga niya ka, igsuon. Alright. So, kumusta naman ang inyong week karon? Malipayon ba? Madaugon ba? Amen! No? Hallelujah! So karon manggawas ta sa atong mga lingkuranan ug atong abi-abihon ang atong igsuon diha ni Kristo. Nindot ning adlaw, kamalipayon nga naghiusa. Mga anak sa Dios nagakasadya. Kamalipayon sa imong panagway, kamasanagan gayud sa kanunay. Ang himaya gayud sa Dios makalipay. O kumusta pagkagsaku higala, kay labihan gayud na kong mingawa. Sa kadugan sa panahon na wala ta magkakita. O kumusta pagkagsaku higala, kay labihan gayud na kong lipaya. Sarayod kita sa lawas ni Kristo. Usaragyod kita sa lawas ni Kristo. Usaragyod kita sa lawas ni Kristo. Yes, sir. Are you ready? Are you ready to celebrate Jesus today? Are you ready to celebrate Him? Amen. No? So let's celebrate Jesus today. Let's give our praises and adorations to Him alone. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate
resurrection of our Lord. Amen. Celebrate His goodness today. And let's remember that He is our Redeemer. Come on, let's sing. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I raise a banner, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Well, let's sing one more time. I know. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. Come on, we raise the banner. I raise a banner, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 You lift my burdens. I'll rise with you. I'm dancing on this mountaintop to see your kingdom come. So let's sing my Redeemer. My Redeemer lives. 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 Oh, my Redeemer lives. He lives. Amen. Hallelujah. Jesus lives. Now today, we're gonna sing a new song, and the title is "Because of Jesus." This song is powerful. I mean, the lyrics says here, "You made a covenant with me, signed by the blood that still speaks." No, it's amazing, no nga. We are reminded that there is a Redeemer who saves us from our sins through His blood. Now, even though nga wala mo kay baw sa kanta, I want you all guys to sing from all your heart. Cry out from all your heart. And remember the goodness of God. Let's sing this song. Yes, Lord. You made a covenant with me, signed by the blood that still speaks. Now I'm forgiven, I'm called righteous, I'm made clean. There on the cross at Calvary,
Savior and the God who set me free. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. Yes, Lord. You made a way for me to enter into your holy place forever. And now I'm hidden, now you're covered, I found peace. Yeah, into your likeness you transform me, making me holy like you're holy. No longer I who live, but Christ who lives in me. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Oh, because of Jesus, I have been changed. You bring freedom to the captives, good news to the poor, healing to the broken, and joy to those who mourn. You bring ashes into beauty, the ruins you restore. I am a testimony of the goodness of the Lord. You bring freedom to the captive, goodness to the poor, healing to the broken, and joy to those who mourn. You turn ashes into beauty, the ruins you restore. I am a testimony of the goodness of the Lord. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Oh, because of Jesus, I have been changed. Because of Jesus, I have been changed. Thank you, Jesus. Because of Jesus, I have been changed. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let's continue to worship our living God with all adorations and devotion to Him. Yes, Lord. You're worthy, Lord. Yes, Lord God. Worthy is the Lamb that was slain. Worthy is the Lamb who was raised to life again. Holy is the Lamb, the name above all names. It's you. It's you. I will praise. I will worship. I will join with the angels declaring your name. Adoration, all devotion to the Lamb. Oh, let's sing Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb.
raised to life again. Holy is the Lamb. The name above all names is you. It's you. I will praise. I will worship. I will join with the angels declaring your name. Adoration, oh devotion. You are worthy forever of all of our praise. No one like you, none beside you. You're enthroned in the center. It's all about you, King of glory, Lord forever. You reign. Oh, Jesus, you reign. Oh, Jesus, you reign. Oh, blessing and honor, oh, glory and power belong to our God forever and ever. You're holy, you're worthy of all of our worship. The Lamb that was slain is now reigning forever. Oh, blessing and honor, oh, glory and power belongs to our God forever and ever. You're holy, you're worthy of all of our worship. The Lamb that was slain is now reigning forever. Let's sing, I will praise. I will worship. I will join with the angels declaring your name. Adoration, oh devotion. You are worthy forever of all of our praise. No one like you, none beside you. You're enthroned in the center. It's all about you, King of glory, Lord forever. You reign. Oh, blessings and honor, oh, glory and power belong to our God forever and ever. You're holy, you're worthy of all of our worship. The Lamb that was slain is now reigning forever. You reign, you reign, yes you do. You reign forever and ever. You reign, yes you do. You reign, you reign forever and ever. Yes, Lord, you reign forever, Lord. You're worthy, Lord God. All blessings and honor, Lord God, and all glory and power, Lord, belongs to you, Father God. Lord, may you bless the speaker today, Lord. Punaa kami sa imong pulong, Lord. Open our hearts and our minds, Lord God, that we may see you, Lord, and we may glorify you, God.
that we may learn something, Lord God, and apply it to ourselves, Lord. Tanan dungog himaya, Lord, kanimo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning. Thank you, praise and worship team, for the singing and beautiful voice ang gihala ninyo diha sa Ginoo ug sa mga talento. Thank you for the lovely flower today. Mrs. Sheila and Eljon Cantoja, thank you sa matahom nga flowers. And the next flowers donors will be yours truly. And then natay PHL committee meeting at 1 p.m. Then ang ato ang PHL parents na apoy meeting at 2 p.m. dito sa Luyo. Og dire youth fellowship 2 p.m. dire sa sanctuary. Og nabutay rummage sale dito sa Luyo unya, no? So katong mga ginikanan para makauna mo sa mga nindot, makakita mo di ato mo dito sa Loyo sayo. Wa pay alas 2. Okay? Natay parents meeting muna siya. Next. Natay dayon. Ang Kids Club every Saturday nagpadayon ni siya every 2 p.m. sa Saturday, no? Salamatan ni atong Saturday, enjoy kay mga bata. Ay mga luto-luto ito sa Luyo. Next. Atong Sunday School, no? We would like to encourage everyone nga mutambong kita sa atong Sunday School. Sayo kita, no, para nga natay makatunan. O gina Sunday School para natay makatunan, no? So maka-eskwela ta may tungod sa pulong sa Ginoo. Sa Bible School, bayad ka og per units, dire libre ra. Amen ba? Sa Bible School, dili aircon, dire aircon. Amen ba? Pero di pa tamo tambong no sahay. Maliit pa ta sa atong Sunday School. O sa atong Sunday service, no? Padayon ta niana. Next line. So atong prayer meeting every Wednesday, gamay ra gitawon mig ayo, no? I would like to encourage everyone nga atong i-practice kining panagiusa nga pagampo. Ari kita simbahan, no? Wala mo gipugos, pero mulay kaman sa Ginoo nga di nato undangon ang panagtigom. Labi na gid sa atong pagampo diha sa Ginoo. Ang atong parents, ang atong speaker ay announce ra sa GC kinsa atong speaker sa Wednesday. Next line. Ang men's discipleship nagpadayon last na cancel tungod kay namantay couples, no? Salamat ay tanong sa nambong sa couples fellowship. And I would like to encourage everyone nga kung natay activity nga sama na sa couples fellowship, tambong ta, no? Sige ta glaba sa balay, sige ta itubangay sa naong itong asawa sa balay nato, nya di tayo mo fellowship, no? Amen ba? No? Next, wala na? So, salamat sa Ginoo, no? Sa atong doon prayer, atong kada Sabado. Okay, sa ganaan mo tambong sa doon prayer. Buntag na siya, ngit-ngit. Doon prayer. Okay? Ato ganang tagaan og panahon, no? Kanang doon prayer. Nindot yung kaya nga sayos kabuntagon. Magkaiusa ta sa pagampo po diha sa Ginoo. Alas 5 na siya sa buntag, alas 6, human pag alas 6, umahaw ta. Oh. Kami rin may mabusog kani sa kuan, Jollibee. Sige, salamat sa Ginoo kung gihangyo ang tanan sa pagtindog. Atong andamon, atong kasing-kasing o panguna-una diha sa pulong sa Ginoo. Yes, Lord, dalaygon ka ni ining sa iyong kabuntagon for allowing us to worship you in spirit and in truth. Thank you, O God, sa privilege nga kami maka-enjoy sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi tungod imong gisustain ang among kinabuhi. The reason why we are here now still standing tungod sa imong grasya, tungod sa imong kaluoy.
And I pray, O Lord, nga ikaw mga panalangin sa among pagpadayon nga pagsimba diha kanimo bisan naman sa mensahe karon nga among pagpamalandungan. Speak to us, O Lord, through your servant, O Lord, nga ang pulong nga magula diha siyang bakba magapanalangin sa matag usa kanamo aron kami mabusog diha sa imong pulong. Aron aron Lord masustain ug mabusog nga among spiritual life. Among gitugyan ug interest kanimo ang tanan sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Dios ug manuluwas. Amen. Please be remain standing as we heard the scripture reading. Good morning, everyone. Our scripture for today is found in the book of 2 Corinthians chapter 13, verses 1 to 6. Again, 2 Corinthians chapter 13, verses 1 to 6. The word of God says, "This will be my third visit to you. Every matter must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses." Verse 2, "I already gave you a warning when I was with you the second time. I now repeat it while absent. On my return, I will not spare those who sinned earlier or any of the others, since you are demanding proof that Christ is speaking through me. He is not weak in dealing with you, but is powerful among you." Verse 4, "For to be sure, he was crucified in weakness, yet he lives by God's power. Likewise, we are weak in him, yet by God's power we will live with him in our dealing with you." Verse 5, "Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you, unless, of course, you fail the test?" Verse 6, "And I trust that you will discover that we have not failed the test." May the Lord God bless this word to be delivered to us by Pastor Eliezer Nalang. You may now take your seats. Our world today is filled with corrupt ideologies, false cults, false teachers, and other heretical teachers that are penetrating the body of Christ, which is the church. Ang atong kalibutan karon gipuy-an napuno sa mga kulto nga ideolohiya ug uban pang mga erhes nga mga magtutudlo nga nagpanglusot sa simbahan. Maayong adlawng Domingo kanatong tanan. Good morning. Maayong buntag diri sa BGCC, Bulacaw Grace Community Church. Maayo gayud ang Ginoo sa atong mga kinabuhi, di ba? Nagkita na pud ta karon. Naay mga bag-o ug nasay daan na. Pero salamat tas Ginoo nga nagapadayon siya sa pakig-uban kanato. Aduna lang ko'y gamay nga background aning Corinthians o mga believers sa Corinthians. Ang Corinth, naa nahimutang sa east sa Europe nga mao karon kanang Greece. Dahil ubos niya na ang Italy nga naay mga peninsula diya ug ang Corinth diha nahimutang. Dahil atbang sa Corinth naa diya ang Athens. Dahil ang atbang sa Athens mao kanang nahimutangan sa karon kanang Turkey. Ang ilang kaning capital mao ang Istanbul. Ang purpose sa pagsulat ni Apostol Pablo sa mga Corinthian believers mao ang pag-identify sa mga problema sa Corinthians, to offer solution and teach believers how to live for Christ in a corrupt society, and also to affirm Paul's ministry, defend his authority as an apostle, and refute the false teachers in Corinth. So og ang setting ni mao nga
the Corinth was as a major cosmopolitan city, a seaport, and a major trade center. So kung sa ato pa ni karon na sa Cebu nga na center siya ba. Then the most important city in Achaia, and it was also filled with idolatry and immorality. The church of Corinth was largely made up of Gentiles, mga hintil, sama nato. And Paul had established this church during the second missionary journey. Now, in his last chapter letter to the Corinthian believers, Apostle Paul emphasizes the importance to recognize the nature of a true Christian self-examination. True Christian self-examination. Kanang pangutana bitaw nga, am I a true believer? Tinuuray ba ko nga Kristohanon, magtutuo ni Kristo? Tingali kay believer na ko, kinabautismuhan man ko, di ba? Dayon, kasimba ko. I'm born in a Christian family. Mga ni atong pagunahuna. Sa RC o sa mga Roman Catholic, ang perception gud nila kung nabautismuhan ka na, didto ka nga reliyon. Mao bitaw na didto ko sa isla, pastor, magpabautismo ko kay mobalhin kog reliyon. So, ang pagtan-aw nila sa usa ka iglesia, usa ka reliyon nga kung naa ka diha magpabautismo, membro ka na. So pwede ka na nga mabahinan kung adunay ayuda. Di ba? Nga na. So adunay mga benefits na. Mao na ilang ginaapas. Or tingali we are influenced by Christian friends. Today, there are 4 important words which we need to carefully study to recognize the true nature of a true Christian. So aduna lay upat ni nga mga words nga importante gid kay nga atong tun-an. Adunay mga pipila gayud. By the way, ang tema day karon, simple ra kay ni para dali ra nato ni mahibuan. Ako ning gikuha sa Psalms 139:1 o Psalms 139:32. Kanang giingon nga, search me, O God. Di ba? Nakadungugman mo ana sa mga kanta na adya, search me, O God. Susiya ako, Ginoo. Mas maining dali ra nyo mahibawan kay sunod Domingo. Unsa kitong title tumiagi? Search me, O God. Dali ra kaayo. Promotan ako unsa tong title sa message ni gidala ni Pastor Leopoldo. Maragwa na kaayo ba? Nalimtan na. So ang unang pulong nga atong tun-an mao ang naa sa verse 5. Okay, tanawan niyo yung Bible or naaman tingali sa screen. The word examine, susiya ang imong kaugalingon. The word examine comes from the Greek word pirazo, P-E-I-R-A-Z-O, pirazo. This verb in the positive sense means to put to the test. Okay? To put to the test. And the area and the time where this testing should occur is found in the phrase, you are in the faith. So based ka na sa verbal form ka ng este or translated as are, this means the present time in the faith means our present experience of genuine saving faith. Karon. And also, the phrase, Christ is in you, speaks of the present experience of the indwelling Christ in our lives. So this testing refers to whether we are genuinely saved or not. So kanang pag-examine na to, makaibaluta kung luwas ba ta o dili. Kasagaran gyud nga ang Ginoo ra man mahibaw sa ako. Kay sa sunod, dito ko sa purgatorio, ang mga nabilin diri mag-ampo hangtod nga mutaas ko hangtod makagawas ko ng purgatorio. Nabi ito na istorya nga atong iampo ang imong anak, adi na nato kinanglan iampo kay ngano kabalong man to, kuan man to siya athletic, high jumper, makalukso na to sa purgatory. Dili nga na.
Examine yourself whether you are in faith. Are you enjoying sin? Kanang makita na nato nga naa natay different relationships sa sala. Are your worship to God genuine? Every time nga malibog ka, mo na ipangutana, Ginoo, susiya ko. Examine yourself. Am I doing a God-fearing action ba? Muna, karong Domingo, din pag Lunes, at tutas sa atong mga trabaho, eskwelahan, or sa mga negosyo, ingana, di ba? Din na ay mga trabaho diya, mga buluhaton nga, makalimutan nga kita Kristohanon. Dayon maka-engage na sa mga under the table, or mga laway nga mga pamaagi, o sa kalibutan nga mga pamaagi. Muna, mas kinahanglan gayud na ana sa atong kinabuhi. Ginoo, search me. Unsa man Ginoo, kani akong buhaton kani akong kaning trabaho. Is it godly, acceptable ba ni sa imo? It's true mga igsuon nga we are saved by grace. And our actions should follow to what is in us. And it is also true nga Christians are not perfect. We're just forgiven. Kipasaylo rata. So importante gyud to examine ourselves. Sa atong Sunday school ganiya, kung kamo nakaabot pa, katong mga character nga mabalhin. We have new character. Sumala sa Matthew 5:45, nga anak ta sa Ginoo. Di ba? Ug ang anak sa Ginoo na change ng karakter sa una, mga anak ta ni Satanas, demonyo. So kalipay nato ang pagbuhat og dautan. Di ba? Kung makatikas ta, makalamang ta, lipay kita. Pero karon nga anak ta sa Ginoo, dili na mao ang atong ginabuhat. We are totally changed sa Revelation 21:8. Ug ang tanan nga karakter sa una wala nagyud. Kanang giingon bitaw katong sa 2 Peter 3:11 to 13. And that is what you were before sa una nga mga kuan nimo na mga buhat. Now you are washed, you are sanctified, you are justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. So ang tinuray nga Kristohanon adunay total change. Ang ikaduha, kaning word nga prove, sulay ang inyong kaugalingon sa verse 5b. This comes from the verb dokimazo, D-O-K-I-M-A-Z-O, which means to make conclusion of the quality after the testing. So unsa magyud kalidad human sa nasulayan. Genuinity comes out when thorough examination and testing is done. So kasagaran nini nga mga i-illustrate ka ng bulawan, di ba? Ang gold, pure gold comes out from a fiery furnace. Sunugon gud siya sa kalayo. Ug makuha gito mga hugaw-hugaw. Ug mahimo gid nga mabutang na sa ring. Soft man gud ang pure gold, di ba? Por kana mga gold ninyo karon marag naay mga mahalon, pero ang tinuod gyud nga gold kuan na siya humok. Genuine Christians stands after the rigid testing in life. James chapter 1 verse 2 and 4. Atong basahon ning James. Giingon diri James 1 verse 2 and 4. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Mga kaigsuunan, kung naamo sa mga pagsulay o kalisod, ayaw mo kahadlok. Kay ka na mag-produce og ka ng pasensya sa giingon ni James. Then kung ka ng pasensya mo, abot gyud sa iyaging tukma nga panahon,
muhatag ka na kanimo nga kumplito nga pagka Kristohanon ug wala gid kay gikinahanglan palain. To prove ourselves that we are the true believers and followers of Jesus Christ is to undergo trials and testing of our faith. Dili lang ako nakadawat na ka sa Ginoo, ayayin ako dayon makapangayon ta sa Ginoo. Claim ta nga ampo ta sa Ginoo, tagaan ta. Pero kasagaran ra ba nga atong ampo murag di gyud dihatag sa Ginoo ba? Karon nga si Mana naay namatyan aw naay among kailang nga namatay. Dayon dito sa city mo na tagagabi mo adto mi dito. So wala pa katong last week naay ang bana og yang mga anak gatinga na good. Gitawag ko sa bana nga pastor mag-ampo ta nga i-extend pa niong kuan kaning pila ka adlaw kining kinabuhi sa akong asawa. Stage 4 cancer, breast there is a breast ba ta? Ampo na mo pero gi-oxygen na siya. So ako ampo lang gid ko Ginoo nagtuumi nga ikaw Ginoo sa milagro. Tinod. Pero pag other day katong February 27, namatay gid siya, gikuha gid siya sa Ginoo. So mao gina kasagaran nga atong ampo usahay dili matubag sa Ginoo. Kay kung imo gid tanawon sa natural nga pagkunahuna gatinga na good, then breast cancer ka nang naa diri niwang na kaayo. So wala na gyud. So ang Kristohanon di ta ingon nga kay Kristohanon ako then mag-ampo ko tubagon ko sa Ginoo, kinahanglan sabto nato unsang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unsang iyang ipaampo kanato. Dili lang kay kanang atong gusto ingana mo na dagan kay mga na Kristohanon sa una nagpalayo na tungod kay sige man kog ampo. Wa magitubag sa Ginoo. In our obedience to the Great Commission, kanang giingon go. And in going there are factors to be considered kanang imong time, imong willingness to obey and share your faith. Unsa gyud ka maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi ug uban pa. Di ba? Diha nimo makita kung unsa gyud ka nga pagakristohanon. O kanang giingon nga prove yourself. Okay? Prove yourself. Dokimazo. Ang usa nga makita nato nga gi-prove nato ang atong kaugalingon mao kini you have that changed life. Di ba? Kanang changed character. So prove yourself in relation to sin. Do we have changed relationship towards sin? Aduna ko illustration niya na tingali nakabalo man tingali mo ani kanang baboy ug kanding kadungog mo ana nga naglisod ang baboy ug kanding sa pagtabok sa kanal nga lapukon kaayo. Sa ilang paglakaw nakakita lang sila og kanang kawayan lingin nga ilang maka-cross sila. So ang nahitabo ang kanding miuna. So hinay gyud kay ang kanding nga milakaw. Hangtod nakaabot siya sa tunga-tunga. Nadalinas gyud siya kanang kanding bitaw kanang ilang tiil murag pareha sa mana sa baboy nga duha ka buk murag kanang kuko. Nadalinas gyud nahulog. Pagkahulog niya dito sa salapok. Nagkisi-kisi dito ang kanding kay nidagan dito sa pikas kay iyang kuan ang iyang likod sa sagbot din sa kahoy iyang gibagid-bagid kay hugawan lagi siya. Pero sa baboy na ang kuan na ang baboy kuan na siya agi na sa kawayan hapit na siya kaabot dito sa tumoy. Pero nadalinas siya. Pagdalinas niya hulog siya dito sa lapok. Natingala ang kanding. Ngano dugay manggig kay akong brad nga baboy. Pagtanaw niya dito, ganahan man ang baboy nagkisi-kisi dito, naganana sa lapok. Di ba? Naglunang sa lapok. Mao na yung mga karakter. Kung unsa ang atong pag-treat sa sala. Ang ikaduwa, mao kining naabitaw sa North Pole, kung kuan mo, nakakita mo anak ka ng Eskimo, nga naay mga ice, ingana. Ang usa nila nga kalununon, ang mga hayop gayod o kani mga wild wolves. Murag iro ba? Then lisod kinila na og kanang dakop. Ang ilang gahimuon,
Magbaid na sila og kanang kutsilyo nga double blade. Murag kanang bayonita ba? Ilan ang aiton. Then itunlob nila na sa kanang dugo sa animal. Itunlob na dito, then kwaon, then pagtaod-taod, mugahi, tunlob na sa nila. Hantod nga mubaga ang kanang dugo sa animal diya sa ilang kutsilyo. Ilan ang ibutang, parok nila na diya sa dalan bitaw sa mga wolves. Masimutan na sa wolves, ilan ang adtuon, din tilap-tilapan. Tilapan nila. Tilapan. Hantod nga mahilis. Then ganahan kayo ang wolves niya na kay fresh na daing kaayo nga dugo. Pero wala sila nasayod nga ang fresh day nga dugo, ila na day kinasama na ilang dila. Pagkasama sa ilang dila, maginaynay sila nga maluya ug madakop sila sa nagimo sa litag. Mga kaigsunan, mauna siya kanang simbolo sa unsa kalala gyud ang sala. Tingali lami kaayo, candy coated kayo, di ba? Lami kayo maghimog sala, ingana. Himo kayo pero kadugayan maunay mupatay sa imong spiritual. So kinahanglan nga aduna tay change relationship towards sin to prove ourselves nga kita Christians. Ang third, the word perceive from the Greek word gepiginosko. Okay? E-P-I-G-I-N-O-S-K-O, which means complete knowledge based on experience. So, aduna kay kahibalo tungod sa imong nahibawan sa una. Other translation, kanang know. Do you not know yourselves? Wala ba ninyo na sinati? Wala ba ninyo, do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? Wala ba niyo na sinati nga si Kristo naa kaninyo? Ang Romans 10:17 nag-ingon sad, so then faith cometh by hearing and hearing the word of God. Busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati o sa pagpamati pinaagi sa pulong sa Ginoo. Di ba? Nganong nangaluwas man ta tungod nakadungog ta sa pulong sa Ginoo. Nagbasa ta sa pulong sa Ginoo, nakakaton ta kung unsa ang gisulti sa Biblia aron kita maluwas. So have you perceived? Nahimo nga kana siya atong nahibahuan sa unang panahon. Og nahimo nga nagtuo kita og kita naluwas. We believe because we heard the good news of salvation and have accepted Jesus Christ death on the cross. Mga kaisunan, kinahanglan nga ato ma-realize nga ang atong kaluwasan pinaagi lamang sa kamatayon ni Kristo. Dili lang kung asa kang simbahan, dili ang hinungdan nga asa ang imong gituhuan ubos niya ng simbahan kung dili diya sa kamatayon ni Kristo. So i-prove nato na sa atong kagalingon. Now Jesus Christ is working in us. He is doing great and mighty things. By what you learned in the past, His goodness, His provision, and His love towards us, nindot gid kaayo nga balik-baliko ng kaayo sa Ginoo tungod kay nakaprove ta nga ang Ginoo maayo. Usa bitaw kuno nga kanang nakasadako kay nga problema, then murag dili ka makasagubang, imong balikan katong mga pangitabo sa imong kinabuhi nga ang Ginoo nagsulbad ni ana. Nakuha ba ninyo inyong kato nagampo ka tingali sa healing sa imong mga sickness or nagprovide siya sa imong panginahanglanon, kana maoy angayan nato nga balik-balikan. Tungod kay kana maoy makapaligon sa ato nga ang Ginoo day kung siya mitubag sa ato mga pag-ampo sa unang panahon, unsa nakakaron bisan dako kaayo ang atong problema. Mga kaigsuunan, kinahanglan atong i-prove nga ang Ginoo gid ay mao atong manluluwas ug siya nagapanglihok kanato. And it is kanang gingon nga, and it proves you are in the faith. So ingon sa si David, ingon siya, they are new every morning, great is thy faithfulness. Di ba? Ang pagkamatinud-anon sa Ginoo nagpadayon. Mao nang atong unaon.
Kay ngano kung kanang naka-experience mo giko anak kanang mag-concentrate bitaw ka sa problema, diha gyud hangtod nga malulong gid ka sa pagununa sa problema. Pero kung imong tanawon kung unsa ka maayo ang Ginoo sa unang panahon, makakita gid ka nga sa imong kinabuhi di ay aduna kay Ginoo nga mo'y musulbad sa imong problema. Have you not perceived this when you are truly a believer in spite of the hardship, testing, temptation in your life? You will be reminded that Christ is in you. Di ba? Naa ang Ginoo. Naa si Kristo sa imong kinabuhi. Naa si Kristo. Gawas lang tingali ko pa Christian ka, dili gina mahimo nga makita diya sa imong kinabuhi. Prove yourself. Ang last and the fourth word is disqualified. Kaning disqualified from the Greek word adokimos. This word is used 3 times in this chapter, kanang sa verse 5 ug 6, 7. This word is translated reprobate. Kanang sabi ni siya, akong kitanaon ning reprobate, gisalikway. In the King James, which has been misunderstood to mean vicious, bad, vile, or morally perverted. So dili gid na mao. The true meaning of this word is to be rejected. I-reject. Rejected for failing the test. So ang Ginoo naagi quality sa usa ka Kristohanon. Ug makita na diya sa sulod niya. So the true test whether person is in faith or that Christ is in him is his own personal perception or kanang paglantaw, perception, paglantaw of himself as a transformed individual who has felt and seen the difference in his life since he accepted Jesus Christ as his Lord and Savior. So aduna gyud kalainan. Aduna gyud changes sa usa ka kinabuhi, sa usa ka tawo kung siya tinuuray gyud nga Kristohanon. Mo na kinahanglan nato i-examine. Examine nato ang atong kaugalingon if we are in faith. Then i-prove nato. And let's perceive it. Kinahanglan may balutan niya na if we are disqualified or not. Brothers and sisters in the Lord, let us continually find time when in doubt to ask God, search me, O God. Search me, O God. Ingon siya sa verse 39. Psalms 139. 1. O Lord, you have searched me and known me. So naa siya belief nga, Ginoo naka-search man ka sa ako, kabalo man ka sa ako. Pero sa 23, ngayon siya, search me, O God, I know my heart. Try me and know my anxieties. So sa first verse, ingon siya, kabalo man ka Ginoo sa ako. Simba ko, ingana, kabilib, ingana. But sa 23, kuha nagigayo, intimate relationship na gid ang iyang giingon sa Ginoo. Search me, O God, tanawa ko Ginoo. Tanawa nga akong kasing, then try me. O gibaluy ang akong mga kabalaka. Natingali mga problema nga wala kabalo ang imong bana o ang imong asawa. O bisan kami sa imong spiritual. Ang Ginoo ra gyud na kay balo niya na. Examine yourself. Prove yourself. Know, perceive if you are disqualified or not. Magampo ta. Ginoo, daghang salamat nga sa among pagsimba kanimo ikaw nakita nimo Ginoo kung unsay sulod sa among kasing-kasing ug sa among nahuna. Ug nasayod kami nga wala kami na-reject gisalikway tungod kay na-experiensyahan namo ang imong kaayo, ang imong provision, ang imong pag-protect og nagahatag sa mga pag-ampo namo Ginoo bisan kasagaran dili kini maoy among gusto pero aduna kay lain nga mas maayo pa nga para kanamo. Salamat nga nini Iglesia o Dios, ikaw nagapadayon sa pagtudlo sa imong mga pulong kanamo. Tudloi kami Ginoo nga kami magapadayon sa pagsunod kanimo
sa pagsimba kanimo matag Domingo ug sa mga activities ni iglesia aron makahatag ka namo og dugang pangakahibalo sa imong mga pulong aron sa umabot nga mga adlaw kung kami pagkasulayan o Dios mahimo nga kami magabarog nga lig-on tungod kay kami na malig-on tungod sa imong mga pulong nga among nadungog ug among gi basa nga diri sa Biblia namo makita. Salamat Ginoo sa imong pagtubag sa among mga pagampo. Salamat nga ikaw nakigsulti karon kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Thank you. Salamat Pastor sa madisigon nga pulong sa Ginoo. Karon padayon kita sa pagsimba sa Ginoo pinagi sa pag-celebrate nini nga balaan nga panihapon. Kaning balaan nga panihapon usa kani ka ordinance, no? O ang sige ni Jesus mao'y nagmugna niini. No? O ang Dios naghatag ordinance nga kinahanglan buhaton kani ngadto sing katawan aron sa paghandom dia kaniya. Busa tungod ang Dios giadis kani sa iyang mga katawhan mo na ang pwede ang makapartik nini katulang lamang ko na si Jesus sa imong kinabuhi. Gidiscourage na ko kung wala si Kristo sa imong kinabuhi di ka pwede mo partik diini. Ang mga elemento na dini wa kani nagpasabot nga sa diha nga mopartik kita naambit nato ang lawas ni Ginoong Hesus. Kung dili kani simbolo, no? Simbolo kani sa lawas ni Ginoong Hesus ug simbolo kani kaning kopa mao ang dugo nga giula dito sa cross. No? Ang Ginoo nagdasig kanato nga buhaton kanina to aron sa paghandom sa iyang kamatayon dito sa cross. Ug buhaton kanina to hantod sa iyang pagbalik. Anay mga 5 ka katuyuan nga no gitugyan ni Ginoong Hesus ang iyang kinabuhi, no. 5 ka katuyuan nga no mamatay si Hesus dito sa cross. Una nga purpose aron sa pag-redeem sa iyang katawhan, redemption. Nga naman, matud pa diha sa Romans chapter 3, verse 23. Ang pulong sa Ginoo gingon nga ang tanan tao nakasala og nahilayo sa Ginoo. Una kinahanglan mamatay si Ginoong Hesus dito sa cross alang kada sa redemption. Nga kinahanglan makapatong kita og kagawasan, dili kita mahimong ulipon diha sala. Kinahanglan i-redeem ikaw para makapatong kita kagawasan diha sa sala. Sikan, kinahanglan mamatay si Ginoong Hesus dito sa krus alang ang iyang kamatayon mao ang ransom, no? Lukaton kita ni Ginoong Hesus. Kay matud pa diha sa Romans chapter 6 verse 23, nakasala ang tao, no? Tungod sa sala sa tao, ang bayad sa sala mao kamatayon ug ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon. Kinahanglan mamatay si Ginoong Hesus dito sa krus para maangkon nato ang ransom. Nga lukaton kita gikan sa sala nga mao ang kamatayon ug maangkon nato ang kinabuhing dayon. Ang katulo kinahanglan mamatay si Ginoong Hesus dito sa krus para maangkon nato o ma-reconcile kita diha sa Ginoo. Tungod sa sala sa tao, nahilayo kita diha kaniya. Matod pa sa Romans chapter 5 verse 10 nga pinaagi sa kamatayon Ginoong Hesus na reconcile kita. Dili na kita kaaway sa Ginoo, kundi iya natang mga anak. Ang katuyuan ngano mamatay si Ginoong Hesus dito sa cross kaupat mao ang gitawag og propitiation. Propitiation means turning away sa kasuko sa Ginoo dinhi kanato. Tungod sa sala sa tao, grabe ang kasuko, kasilag dinhi kanato.
Mao na mamatay si Ginoong Hesus dito sa krus aron sa pagwagtang sa iyang kasuko. Ug dili na tayo niya hukman. Kalima gitawag diya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 21 gihisgot diya nga ang kamatayon ni Ginoong Hesus nga dapat kita unta nga danon dito sa krus. Pero tungos dako nga gugma sa Ginoo yang gihatag yang anak. Gitawag ka og substitute. No, 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 21. Mao na ang purpose nga nung mamatay si Ginoong Hesus dito sa krus. O kinahanglan imo na hinumduman. Dili na to kalimtan. O kinahanglan sad iula ni Ginoong Hesus iyang dugo dito sa krus. Kaya ang katuyuan ana aron sa pagpapas sa atong mga sala. Dili lang pagpapas sa sala, pinagi sa dugo ni Ginoong Hesus sa iyong pag-ula, dili na hinumduman ni Ginoong Hesus atong mga sala. Mao na nga importante kayo nga ato kana mahinumduman. Sa di pa kita mo partik sa balaan nga panihapon ato sa iduko, ato sa isusihon atong tagtag sa kinabuhi. Unsa mga butang nga nabuhat nato nga dili katakos kanang imo kanang itugyan diya sa Ginoo. Ang Dios manululuyon, Dios nga mahigugmaon. Sigingon ko na ang dugo nga giula ni Ginoong Hesus para kana sa kapasayloan sa sala sa mga tao. Ang dugo kinahanglan maula jud ang dugo ni Ginoong Hesus aron sa paghinlo ug dili na hinunduman niya atong mga sala. Kung unsa may mga butang mga igsoon nga atong nabuhat ya kaniya ato kani isugid diha kaniya. Kaya ang pulong sa Ginoo gingon matud-anon siya muhinlo mo pasaylo sa tanang mga sala. Amahan nga langit nun, Diyos nga gamahanan sa tanan, nagapasalamat kami o Lord, nining nga laynas nga higayon, nga imong gihatag ka namo, nga maga-celebrate kami, nining nga balaan nga panihapon. Kani usa ka sugo nimo, ug ikaw nagbugna niini, aron sa paghandom kanimo sa imong gibuhat dito sa krus. Ginong Diyos, kung unsa may mga butang nga among nabuhat kanimo, mga butang nga wa ka nahimot, wa ka nalipay, dinik ka namo. Amo kani gitugyan diya kanimo. Ug kami dagkampo, Lord, nga imo kani papason, imo kani kalimtan, imo kani hinluan ang tanan mga buhat namo nga wa ka nahimot, wa ka nalipay Ginoo Dios. Salamat sa imong saad dinik ka namo, Lord. Kun amo isugid ang mga sala kanimo ikaw matud-anon sa paghinlo sa tanang mo mga kalapasan. Pusa Ginong Diyos, ikaw baga panalangin kanamo samtang kami baga partik nini nga balaan nga panihapon. Pusa ang dungog himaya amo lang ibalik da kanimo tungod lamang sa ngalan Ginong Hesus. Amen. Ngayon ako si Pastor Rio ug si Pasonalang sa pag-ari sa tubangan para sa pag-distribute sa nining mga elemento. Was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here in
There at the cross, you paid the debt I owed. Broke my chains, freed my soul. For the first time at home. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. Now that has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. For the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat sa Dios ug pikas-pikas niya ang pan og miingon, mao kini nga akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Dungan ta sa pagkaon. Ang yun ako si personal lang sa pagpasalamat. Human sa panihapon, gikuha niya ang kopa o miingon. Mao kini ang kopa sa bagong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ninyo niining pan o sa matag inom ninyo gikan niining kopa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hantod sa pagbalik niya. Dungan ta sa pag-inom. Ngayon ako si Pastores sa pag-ampo sa pagpasalamat.
Ginong Diyos, ikaw nagsaad din kanamo nga ikaw mo balik aron sa pagkuha sa imong mga katawan. Ginong Diyos, samtang kami magpaabot ning dako nga saad nga imong gihatag dinhi kanamo. Ako dag-ampo, Lord, nga tabuni kami sa imong hamiling nga dugo. Proteksyon na ang imong mga katawhan. Ilikay kami sa mga sala. Ilikay kami sa mga kalbutanon mga butang. Tabangi kami nga makabatong kami kahadlok di kanimo. Tabangi kami nga kanunoy kami musunod mutuman sa imong kagustuhan. Ug samtang kami magpaabot di kanimo, dasiga kami nga mobuhat kami sa imong mga buluhaton. Sa ngalan ni Jesus. Amen. May I request everyone to please stand as we sing song. Ang paghatag ta sa Ginoo sa atong ikapulo, kalipay sa kasing-kasing ko, ang pagsunod sa iyang sugo. Ang paghatag ta sa Ginoo, magamay man o dako, kalipay sa kasing-kasing ko, ang paghatag para sa templo. Tuuhan ko ang saad mo, nga hanggang ani mo nga brihan, panalangin pinilo-pilo. Ug di ko makulangan, tanang butang gikinahanglan, ug imong panalipdan kung gingharian mo ang unahon ko. May I request our chairman to please pray for our offering. Amen. Now, as our response song, let's pray. Let's sing a pure heart. No, matud pa sa wali ni pastor nga. Gingon diha nga, search me, O God. So let's sing a pure heart. No. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that has your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. The sweet aroma of worship that
That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that has your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. May request, Pastor na lang. Magamputa. Ginoo amahan nga langit nun, Diyos nga makagahom sa danan, tagiya sa among makinabuhi. Mao ka na, Ginoo, ang among mga desire sa among kinabuhi, amahan nga ikaw maghatag kanamo og putli nga kasing-kasing. Kasing-kasing nga naga-desire sa pagkabalaan, o Diyos. Aron sa tanang higayon nga kami magaduol kanimo, makaharong kami, Ginoo. Makaharong kami kanimo tungod kay ikaw nagpreserbar sa among kinabuhi nga magpabilin kami nga walay sala. Apan Ginoo, kung kami makasala, tabangi kami sa pagduol balik kanimo sa pagpangayo ni Pasaylo. Amahan, nasayod kami nga aduna kay purpose sa matag usa ug bisan pa ni iglesia nga imong gibutang diri sa Bulacau aron mahimo nga galamiton sa imong mga pulong. O Diyos, itugot ang matag usa nga mahimo nga magamit sa imong buluhaton, dili lamang matag Domingo nagasimba kundi nagasangyaw nagakinabuhi nga Dios nun ug balaan kung asa man nimo sila dadon, Ginoo. Salamat kami, Ginoo, nga ikaw gyud nagatubag sa among mga pag-ampo. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the eternal love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Good morning. Okay. Ato ta sa atong small group, no? Na nadiha ang mga question. Palihog lang ko i-picture na lang, no? Okay, ang mga